那什么？ Kamusta na mga ka-recap? Ang movie na ito ay may pinamagatang, Squid Game: The Lost Scene. Ang movie na ito ay tungkol sa isang laro na kung ikaw ay mananalo, may malaki itong pabuya na ibibigay sa inyo. Kaya umpisahan na natin ang kwento. Nagsimula ang kwento sa isang maliit na lugar kung saan dito idinadaos ang isang sekretong laro. Ang larong ito ay may kapalit na hindi mo inaasahan kapag ikaw ay natalo, pero kung ikaw naman ay mananalo ay may nakahandang malaking pabuya ang ibibigay sa inyo. Ang mga patimpalak na ito ay binubuo ng mga kababaihan lamang, sila ay hindi pinilit maglaro dahil sa kusa itong sumali. Pagdating nila sa lugar kung saan idadaos ang laro, ay may mga nakasuot ng maskara ang mga tao doon. Nagtaka naman ang mga kababaihan dahil baka kung ano ang gawin nila sa kanila, bukod sa hindi nila kilala ang mga ito, ay may mga dala din itong mga mahahabang armas. 那边继续跟我讲话。小伟，你这头发都是小伟。滚！ Habang sila ay nakatayo at nagmamasid sa kapaligiran, ay may napansin ang mga ito na mga simbolo sa mga pader. Dahil dito ay mas lalo pa silang nakaramdam ng takot, ang bawat isa may mga nakatagong mga utang, kaya isa sila sa mga pinili na maglaro, dahil alam ng mga nag-organisa ng laro na mas determinado ang mga ito, na maipanalo ang laro. Sa kadahilanan na mababayaran na nila ang kani-kanilang mga utang. Mag-uumpisa na ang laro, kaya muli silang tinawag para lumapit sa unahan. Ang iba ay nakakaramdam pa rin ng takot, sa kabilang banda naman ang ibang determinadong manalo ay excited sa kung ano ang magiging laro. Agad na itinuro ng mga nakamaskara na pumila lamang ang bawat isa, agad naman na sumunod ang mga manlalaro at pumila. Ang bawat manlalaro ay may kanya-kanyang gagawin, kaya hiniwalay sila sa tatlong pangkat, ang bawat pangkat ay binubuo ng hugis tatsulok, bilog, at parisukat. 那我选鲍鱼好了。这个鲍鱼感觉是个提示。 Pagkatapos na sila ay pumila, ay may ibinigay sa kanila na isang bagay, ang bawat bagay na iyon ay may hugis na iba-iba. Ang laro na iyon ay tatawagan nating, Symbol of Love. Kaya tinawag na Symbol of Love ang larong iyon dahil sa bawat box na ibinigay sa kanila, ay may simbolo ng pag-ibig. Ang dapat nilang gawin ay alisin iyon na hindi nababasag, bago pa matapos ang 10 minuto na ibinigay sa kanila. Kung mabasag man iyon ay may malaking kaparusahan na gagawin sa kanila. Pagkatapos nilang kunin ang mga bagay, ay naghanap na sila ng kanya-kanyang mga pwesto. Bawal magkadikit-dikit sila, dahil kung magkamali ang isa ay pwedeng madamay ang kanyang katabi. Hindi pa nila alam kung ano ang parusa na naghihintay sa kanila kapag sila ay ma-eliminate sa laro. Pagkabukas nila ng box, ay nagulat sila sa kanilang mga nakita. Hindi madali ang bawat simbolo na dapat nilang ihiwalay, ang tanging teknik na gagawin lamang nila ay basain iyon para madali itong matanggal. Nagmamadali na rin ang iba dahil sa 10 minuto lamang ang ibinigay sa kanila, kung hindi mo iyon matatanggal o mabasag man, ay eliminate ka na at may nakaabang na matinding parusa. Seryoso na ang lahat, habang nakabantay ng husto ang mga nakamaskara sa kanila. Kanya-kanya silang diskarte kung paano iyon matatanggal, yung iba ay gumagamit na rin ng mga matitinding posisyon para maging komportable sila. Hindi naging madali ang pagtatanggal ng ganong bagay, mukhang sinadya din ata ng nag-organisa ng laro iyon. Unang laro pa lang ay hirap na ang bawat isa, pero hindi sila tumitigil sa kanilang mga ginawa. Seryoso na sila, hindi pwede na matalo lang sila sa unang round pa lamang. Ngunit sa kabilang banda naman, habang busy ang lahat, may isang babae ang unang nagkamali at nabasag niya ang kanyang simbolo, pilit niyang itinago sa mga nakabantay, ngunit wala siyang kaalam-alam na nakikita nila iyon.
Agad siyang pinuntahan ng nakamaskara at tiningnan ang kanyang simbolo. Nakita ng nakamaskara na nasira niya ang kanyang simbolo. Sinabi nila dito na eliminate na siya, dahil doon ay natakot ang babae, at doon din nila nakita kung anong klaseng parusa ang gagawin sa kanila. 不要！ Sa nakita nilang iyon ay mas lalo pa silang na-pressure sa mga nangyayari, hindi nila maisip na ganun pala ang parusa na gagawin sa kanila. Dahil doon ay sunod-sunod na ang nagkamali, at doon na sila pinarusahan ng husto, ang bawat na-eliminate ay napapasigaw na lang. Ang mga natitirang mga hindi pa na-eliminate ay naging determinadong tapusin ang laro, dahil ayaw nilang magaya sa mga nauna. Ang ibang babae ay pilit na itinago ang kanilang mali, ngunit nakikita pa rin sila ng mga nakamaskara, dahil doon ay nakaranas din sila ng matinding parusa. Ayaw man nila gawin ang pinapagawa sa kanila, ngunit wala silang magawa dahil kasama iyon sa napagkasunduan. Malapit na rin matapos ang 10 minuto na ibinigay sa kanila, ngunit kahit isa sa kanila ay wala pa rin natapos. Hindi madali ang pinapagawa sa kanila, at hindi rin ginawa ang larong iyon para may manalo, ginamit lamang sila, at iba ang plano ng nag-organisa ng patimpalak. Sa tagal ng kanilang ginagawa ay may isang manlalaro ang nakadiscover ng isang teknik. Itinaas niya ang simbolo sa tapat ng umiilaw, dahil doon ay may nakita itong idea kung paano ito matanggal. Agad niyang ginawa ang kanyang natuklasan at naging epektibo ito, dahil doon nakita iyon ng kanyang mga kasamahan at ginaya ang kanyang ginagawa. 10 segundo na lang at matatapos na ang unang laro, ang akala ng babae na nakompleto niya ang simbolo ay nagkamali ito. Tiningnan ng husto ng nakamaskara ang kanyang ginawa, ngunit nakita niyang may nabasag na kaunti, kaya bago matapos ang oras ay nasama siya sa mga naparusahan. Sa kabilang banda naman ay may mga nakatapos ng laro, dahil doon ay ligtas na sila sa kaparusahan, habang ang mga na-eliminate naman ay pinarusahan ng husto. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung bago ka pa lang sa aking movie recap ay huwag kalimutan ang subscribe button, para marami pa kayong mapanood na mga movie recap, hanggang sa muli.